Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB Kilos Pronto! KB Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB Kilos Pronto! KB Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agaran kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB Kilos Pronto! KB Kilos Pronto! KB Kilos Pronto! Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mga suki ho natin overseas. Kayong dalawa, kumusta? Ayos naman. Ayos lang. Pero kanina ko pa pinag-iisipan. Ito kasing sabi ng mga kababayan natin, yung iba, mga kalaban ng gobyerno, may sakit yung Pangulo. Ano ba yan? Kakamali Eh sila. ngayon nga, ano ngayon, inaantay nga natin mag-live yung Pangulo. Saan pumunta, Alex? Dalawa. Nasa Sarangani Province. Ako, segue siya sa Davao del Sur. Kita mo yan. Dalawa. Malayo yan. Oo, medyo mga 30 minutes. Hindi yan nagawa nung isang Pangulo na gaganon-ganon. Ika, yung medyo may lus-lus yata yung... Ayan ba, may sakit? Kumbaga, kung saan-saan mo nakikita, mamaya-maya, papasok dito, bibigyan natin ng daan. Siyempre, Pangulo yan. Di ba? Kaya, mensahe natin kay Kit. Kit! Kilala mo si Kit? Sino si Kit? Yun ang lagi nagsusulat na about dun sa, may sakit ng Pangulo. Sabi yun. Hi, Kit! Kit. Sino si Kit? Magbago ka na, Kit. Kit! Talagang... Ano ba yan? Minister ba dati yan? Si Kit talaga madikit. Walang sakit na Pangulo. Sir, mga ma'am. Ayun, dalawang probinsya ang Ay, pinuntahan. sus, Marios. O, antabayanan nyo sa PTV po yan. Mamaya magsasalita ang Pangulo. 5 ho ng Hulyo, Miyerkules. Umpisa na ho. Eto, investigahan at serbisyo publiko. Eto na! Sa Milagros, Masbate, sumisigaw ang mga residente. Lubak at sirang kalye, kailan kaya makukumpuni? Alamin sa Kilos Pronto. Pinay sa Saudi, ginugutom ng amo. Kung pakainin man, tira-tira, hindi makain ng aso. Alamin sa Kilos Pronto. Dating OFW, nagreklamo. Inonse ng kumpanyang kinuha ang kanyang serbisyo. Alamin sa Kilos Pronto. At mga taga Maligaya Street sa Caloocan, labis ang saya. Reklamo laban sa busadong NGO. Agad may resulta. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, investigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Eto, sumbong metro agad tayo mga bossing. Isang construction company sa Muntinlupa hindi raw sumunod sa kontratang pinagkasundo ang 6 na po katao hindi na sumasahod. Kawawa naman. Ay, nako. Reklamo ni Resty Cunanan. Hinaharang daw ni Gene Ortiz, accounting head ng United Power System Philippines Incorporated, UPSPI, ang sinisigil niyang balanseng kabayaran ng UPSPI.
merong ito ho'y mahigit na 400,000 piso na balanse ng kumpanya. Nalaki yan. Well, ito ang dapat na pambayad ni Resty sa kanyang 6 na pong trabahador. Ang dahilan, wala raw biometrics ang mga nasabing trabahador bilang patunay na pagpasok nila sa trabaho kahit na merong attendance ang gwardiya ang kanyang mga tauhan. Okay? Ito, kasama natin ngayon si Resty Cunanan. Okay, magandang hapon sir. Magandang hapon po, sir. Ano ba nangyayari dito sa kumpanya na parang, ano ba yung biometric? Ano ba meron dito sa Sir, biometric? yung niyo? pagpasok ng tao, kailangan magbabiometric. Pero ang usapan po doon sa site, kailangan lang may pirma yung mga sa attendance sheet lahat ng tao. Okay. Yung billing number 1 hanggang billing number 10, nagbabayad naman sila. Okay. Pagdating doon sa last billing, yung billing number 11, bigla na nagbago. Anong nahilan daw? Ba't na... Nag-ano sila ng kailangan daw lahat naka-biometric machine, naka-biometric yung tao. Pero ang totoo naman noon, yung biometric machine nila is palpak. So, Naghahang sila. Okay. Tuwing maghahang, ang ginagawa naman ng gwardiya, time in time out kami doon sa logbook. Which is, meron naman record. Dahil ang kanilang biometric hindi gumagana. Hindi po gumagana. Hindi nyo kasalanan yun. Kanilang Yun nga biometric po. may kasalanan. Kanina po, nakausap namin si Ma'am Jean. Ang sabi niya, wala raw report sa kanila na nasisira. Ibig sabihin, kung walang report, kami na may kasalanan noon. Hindi naman pwede siguro yon. Ay, dapat tinatanong niya muna. Ito pinuntahan ng Kilos Pronto ang opisina ng United Power System Philippines Incorporated sa Muntinlupa. Panoorin natin ito kung anong nangyari sa paghaharap. Alam ko, yung account ni sir is currently under investigation. Because yung pinubay nila ni sir is manual. Oo, yung daily time record nila is manual. Which is hindi nagkamangganon sa record ng company based on biometric. That's why, ang ginagawa namin, we're trying to investigate everything kasi kung bakit nagkaroon ng hindi magkakaparehas. Alam mo, kung titingnan talaga natin mga kasama, no? Ang discrepancy, nasa loob mismo ng kumpanya na hindi pag-aaral nila. Internal yun. Correct. So, kung gaano katibay yung inyong kumpanya, depende roon sa sinasabing proseso. At yung pangangasiwa ninyo, nakikita riyan. Sistema. Yan. Yung pangangasiwa ng sistema nila, nakikita na may problema pagkatapos pinapataw nyo sa mga pobreng tao. Na kumbagay, pumapasok naman, wala nga biometric, pero nandun yung gwardiya sila mismo time and time out. Kasi, kumbaga, best effort na lang ginagawa ng mga tao. At pagkatapos, kasalanan, kapalpakan ng inyong mga tawag dito, yung inyong biometric, pinapataw nyo sa mga tao ninyo nagtatrabaho. Parang sa rinig ko, parang Ben, parang sinasabi, imbisigahan pa nila bago nila bayaran si Resty. Ilang taong kayo mag-imbisigan yan? Ay, tama ka. Ilang buwan na ho yan? Yung Magdadalawang buwan na po ako hindi binabayaran. So, 2 buwan din, wala sweldo yung mga tao natin. Hindi, nagsanla po ako ng gamit sa nagpinto. Kita nyo naman yun. Mario Joseph naman to. Eto ngayon, nagtatagupat ang mga putok sa buho na to. Ayaw humarap kanina, pinaharap, nagkanda-utal-utal. Hindi na maaraman kung... Naipot sa pantalon siguro. Ewan. Huwag kayo magpapakita ng ganitong klaseng sumbong sa amin dahil tatablahin namin kayo dahil ang kasalanan hindi sa mga tao, hindi sa inyo. Sa kanila. Correct. Property nila yung sinasabing yung biometric na yun. May nagme-maintain dyan. Dapat nakakaabot yan. Siguro, sangkaterbang mga tangaton, mga loko-loko na walang mga buwang siguro. Sus Mario Joseph. Gusto lang magpalusot yan, Tol. Dahil yung first 10 payments, okay naman. Tapos yung panghuli, nawala. Mukhang naubusan ng pondo. Kaya nalulugi na kayo. Hindi naman. Okay. Sige, balikan natin mamaya. Babalikan natin. Lalapit natin sa DOLE yan. Sige. Department of Labor. Okay, dito tayo sa Kilos Pronto Update. Siyempre, lahat po ng mga dinudulog ho ninyong problema, dapat po nating gawan ho ng aksyon ho dyan. At saka automatic. Automatic ito. Ito ho, yung pagdurusa ho ng mga taga-barangay 117, dyan ho sa Maligaya Street, Santo Niño, Caloocan City, abay, natuldo ka na. Ang mga residente. Talaga naman, kay saya-saya. Panoorin po Sino ninyo. ba naman hindi? Kakaiba tong opisina ho ng isa pong non-government organization. Lunes at 3 ng Hulyo, ng kasulukuyang taon, ipinalabas sa Kilos Pronto ang hinaing ng mga taga-barangay 117, Maligaya Street, Santo Niño, Caloocan City. Ang reklamo, isa umanong non-government organization na nagpupulis-pulisan ang tigas mukhang ginamit ang waiting shed
para sa kanilang pansariling kapakanan. Ang NGO, kung sila ay nasa gitna na ng kalye, pwedeng pagibayan, pwede patulak yan. Schedule mo nga, pasilip mo to. Ngayon, pasilip mo. Kaya agad itong sinilip ng Kilos Pronto at nakumpirma na positibo ang kanilang sumbong. Hindi lang waiting shed ang inukupa ng grupo, nagdagdag pa ito ng kubol at sinakop na ang kalsada. Kailan ho ninyo aksyonan po to, engineer? Papalit po natin. Palis, yun! Kaya naman pinuntahan agad ng Kilos Pronto ang pamalang lokal na Caloocan at sa pamumuno ni Engineer J. Bernardo, agad nagkasa ng isang clearing operation. So ngayong araw pong to ay sisiguraduhin namin na tatanggalin po namin yung waiting shed na inireklamo. At pagdating sa target area ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Agad inalis at sinira ang tolda at iba pang gamit na nakahambalang sa daanan. Ang Kilos Prontong aksyon na ito ay kinagalak ng mga residente ng Barangay 117, Maligaya, Caloocan City. Gumaganon yung mga kababayan natin. Sabi naman bata, salamat Kilos Pronto. Hindi, pasalamatan natin dapat yan. Si Mayor Malapitan. Mayor. Tsaka yung kanyang kausap natin, yung administrator. Yes. Napakabilis. Nakita mo ba, Thank you, sir, si Mayor ng Caloocan, Valenzuela, yun. ang bibilis nila, gatsyal yan. Di ba? Sino pa yung mga isang mayor? Puro mga Kamanaba area. Talagang Hindi pa magagaling. nagpapakitang gilas yung mga nandito. Wala Sa South at sa QC. Ha? Sa QC, meron din. Meron rin. Meron pala. din. Easy. Meron pang isa, parang meron pa ating isang lugar na mabibabilis din eh. Somewhere na sa dami na kasi natin, di na natin nakita. Mandaluyong din. Yung isa, yung sabi niyang gumaganon-ganon. Wala pa yata. Yun yung nakarang administrasyon. Ayun. May ganun din eh. Yung tinamaan ng bala yung Kung sakali man kayo'y parang kayo yung natatamaan, hindi namin sinasadya. Pasintabi lang. Ang pikon ay talo. Ayan. Basta siguraduhin nyo, kapag meron hong idinudulog na problema dito sa Kilos Pronto, pag inaabot namin sa inyo, dapat action ka. Kilos Pronto action. Automatic dapat noon. Okay, dito naman ho tayo. Alam nyo ba na ang Pilipinas po'y sumisikat na bilang isang retirement haven o place ng mga taga-ibang bansa? Patunay dito ang isa pong kano, Amerikano po, nandito na ho naninirahan. Panurin natin. Siya si James Tanner. Ako yun. 6 months na siyang naninirahan dito sa Pilipinas. 6. Isa siyang Amerikano at nakapangasawa ng Filipina. Filipina ang asawa ko. Alamin natin ang kanyang kwento. Tara! 1996 na makilala ni James ang Pilipinang si Nessie na tubong Lipas City, Batangas. 5 taon din silang naging magkasintahan bago sila nagpasyang magpakasal. Pero hindi lang si Nessie ang nakabihag sa puso ni James. Tuluyan na rin siyang na-in-love sa Pilipinas. Since I was a little boy, I always wanted to live on a tropical island. I don't know what the enchantment of something like that is, but I've always wanted to do that. 59 years old pa lamang si James pero naisipan na niyang magretiro sa trabaho. 6 na buwan na siyang ngayong naninirahan sa Barangay Anilao sa Lipas City, Batangas. Sa lugar nito, kasulukuyang itinatayo ang dream house nila mag-asawa. Yun nga lang, may kaunting sakripisyong dapat pasanin. Ang LDR o Long Distance Relationship. Kasulukuyan pa kasing nagtatrabaho bilang guro si Nessie sa South Carolina. My goal was to move and retire to the Philippines and be with my lovely wife. My wife and I sat down and we made a plan, and basically we have to make sacrifices. We both have to make sacrifices to be able to achieve this goal. And the very last thing is you have to execute your plan. Those 3 things, if you follow those, and here I am. Pero kahit malayo sa asawa, hindi naman daw nahihirapan si James mamuhay mag-isa. Nariyan ang kanyang mga kapitbahay na itinuring na niyang bagong pamilya. Morning, boys. How are you today? Sa kanyang YouTube vlog na My PI Dream, idinodokumento niya ang kanyang day-to-day activities.
Sa paraan daw na ito niya, may papakilala sa buong mundo ang ganda at kultura ng Pilipinas. Look at the sky. It's a beautiful day. I met all these wonderful people over here who took me into their lives, shared their home. So I thought, what a great opportunity to share with everybody around the world the true Philippine experience. Ang pangarap na magretiro sa Pilipinas ay hindi raw matutupad kung hindi sa tulong ng Philippine Retirement Authority o PRA. Umalalay daw ng husto ang ahensya para makakuha siya ng Special Resident Retirees Visa o yung SRRV. Folks at the PRA up in Makati, they're some of the most helpful people I've ever met, and they are the middleman between the Bureau of Immigration, the BI, and you. So you're not dealing directly with the BI. At para makatulong sa mga katulad niyang nagnanais ding magretiro sa Pilipinas, ibinahagi na rin niya sa kanyang vlog ang mga proseso sa pagkuha ng retirement visa. As I was going through every one of the steps, getting our SRRV visa, I documented every very detailed document. Then I compiled all that information at the end, and then I shared that on the vlog site, and we want to mirror everything that the PRA is doing at the same time. So we're working hand in hand with each other to promote retiring in the Philippines. Good to see you. Meet one of my friends here. Bida rin sa vlog ni James ang kanyang mga kapitbahay. Araw-araw niya nakakausap ang mga ito bago siya pumunta sa construction site ng kanilang bahay. Magandang umaga. Si Aling Tess na tagaluto ng paborito niyang ulam ay hindi na rin daw iba ang turing kay James. Can I get some for lunch? Yeah, lunch. Napakapala kaibigan. Lahat ng dadaan ng tao, binabati niya. Hanggang sa nakita niya may tinda dito, sinubukan niyang nagustuhan niya ako. Tuwing umaga dumadaan siya, tinatanong niya kung anong aking lulutuin. Pagka yung favorite niya, magpapreserve na agad siya sa hapon. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti nang nabubuo ang pangarap na retirement home na mag-asawang James at Nessie Tanner. Patuloy ding nadadagdagan ang magagandang karanasan ni James sa Pilipinas na ngayon bago niyang tahanan. Ito raw ang palagi niyang ibabahagi sa buong mundo na walang katumbas ang manirahan sa Pilipinas. I don't regret it. This is the place that I want to call home. Wow, welcome to the Philippines, James. Samantala, balikan po natin ang issue tungkol sa kontraktor na tinakbuhan ang balanse kay Resty Cunanan. Alright. Okay. Bueno, yun na nga, Tol Ben, tinatawagan natin ang DOLE para idulog na natin sa DOLE. Nawala lang. Nawala lang, naputo lang. Idulog yung reklamo ni Mang Resty laban dito sa United yung UPS, United Power System. Yun, United Power System. Philippines. Na 400,000, halos kalahating milyon. Ano sinabi kanina? Bakit Kanina po nung Pakilos pronto pa? Kanina po nang pabalik na kami galing opisina ng UPSPI. Tumawag si Miss Jean Ortiz. Bakit ko daw pinabitag pa yung yan. Ito, nasa linya na ngayon po si Attorney Johnson Cañete, ang Regional Director po ng DOLE NCR. Attorney Cañete, magandang hapon po. Magandang hapon din naman po. Magandang hapon. Si Erwin Tulfo po to. Kasama natin si Ben Tulfo, yes, Alex Santos. Erwin. Sa Kilos Pronto po tayo. Sir, meron po dito isang subcontractor po siya. May utang sa kanya yung contractor na 400,000. Ayaw bayaran. Ngayon ang nangyayari, ang kawawa, yung mga empleyado, mga trabahador nitong subcontractor. Ang dahilan lang ng contractor ay biometrics daw. Walang naibibigay na biometrics. Sira-sira naman yung biometrics, sir, ng kumpanya. Mukhang nagpapalusot lang, attorney, itong main contractor, sir. Actually, there is a service agreement entered into by the principal and the subcontractor. Kaya, it's a case between the two of them. Kung hindi man siya magbayad, then hindi kailangan sa DOLE siya magpunta. Pwede na niya ipatawag sa korte na bakit hindi binayaran yung kanilang agreement, may violation ng kanilang kontrata, ng service contract nila. Alright. Sir, Sir, ganito lang paano naman yung ilang tauhan to?
40? 60 na mga tauhan, sir, 3 buwan na hindi nagsisweldo. Talagang tinutustusan na lang ng ano. Siya ang may problema dyan. Siya ang aming pwedeng habulin because hindi naman siya kailangan gamitin yung depensa na hindi siya nakakobra sa kanyang principal, na hindi niya ipapatuloyin yung kanyang mga tauhan. Yan ho ang sinasabi, sir, ng United Power Systems Philippines Incorporated na ito hong subcontractor ho ngayon, parang nalalagay ho sa kawawa naman. Kaya lumapit ho sa amin. Pero parang lumalabas, sir, para pinahihirapan lang nila kasi sinabi, ba't ka pa lumapit-lapit yan sa Kilos Pronto? Kita mo naman. Ayun naman ang sinabi, sir, kanina na pwede naman daw pag-usapan, sir. Kami ho, pinaabot lang namin, sir, para malaman din ho ng publiko to. Oo. Pwede rin naman yung subcontractor, itatawag niya sa dole yung principal para mag-usap sila doon. Sir, ganito na lamang po, para mabilis tayo. Pwede mo bang samahan namin dyan sa inyong tanggapan, sa dole, itong si subcontractor at tawagin po ninyo yung contractor para sa harap ninyo, mapuwersang magbayad dito sa subcontractor, Attorney Johnson? Hindi po, ganito. Saan ba yung negosyo? Saan ang ang opisina po, Sukat. Sukat Paranaque, sir. Yung opisina ng NCR ngayon. Parlat na field office kay Attorney Nepo Lianyo. Okay. Attorney Lianyo. Ano po siya, sir? Attorney Lianyo, para doon sila mag-usap. Para hindi nila pupuntang Manila. Meron naman ayun. sa Munta Parlat, Paranaque. Okay. Sige po, ganun po gagawin namin, ha? Attorney Nepomuceno Lianyo. Nepomuceno Lianyo. Sige, sir. Doon po, papuntahin namin. Attorney Johnson Cañete, thank you, sir, ha? Thank you po. Ng dole. Sir, ganun na lang po. Sasamahan kayo para matawag dun sa kay Attorney Lianyo, mapatawag yung contractor, magbayad ka ba o hindi? At sino naman yung sabi mong babae? Si Jean. Yung interview kanina. Jean Ortiz. Yung naka-upo. Hoy, Jean, magbayad na kayo. Huwag nyo nang abutin pa sa dole to, ha? Ay, sinasabi mo! Pinakilos po ito, Natakot. Takot kami sa'yo. Kaya ito, nakaabot na sa dole. Magkamag-anak siguro ito at saka yung isang kumpanya na sabi, talk to my lawyer. Ayun. Magkakamag-anak itong mga buang. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Ay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Sumbong prom din naman tayo. Dusa ang inaabot ng mga residente ng sitio San Francisco, Milagros, Masbate sa tuwing sila ay dadaan sa kanilang kalsada. Ang dahilan, panoorin po natin. Halos 3 dekada na raw na problema ng mga residente ng Barangay San Francisco sa bayan ng Milagros, lalawigan ng Masbate ang kanilang kalsada. Ayon sa concerned citizen na nagpadala ng mga larawan ng inirereklamong kalsada, mistulang palayan ang kalsada sa lalim ng putik at tubig nito. Ang kalsadang ito ay bahagi ng Maristela National Road sa lalawigan ng Masbate. 19 na barangay ang apektado ng problemang ito. Kabilang na rito ang Barangay San Francisco at Mobo. Sa video ni pinadala sa Hybrid Integrated Public Service ng Bitag Media, ang pampaserong jeep na dumadaan sa kalsada, hirap na hirap sa pag-ahon dahil sa lalim ng putik at tubig ng daan. Maya-maya pa, ang jeep saglit na napatigil at mukhang nabalahaw dahil sa tindi ng putik ng kalsada.
Ang problemang ito, matagal na raw inilapit ng mga residente sa lokal na pamalaan ng Milagros sa Masbate. Nitong Pebrero lamang ay pinalabas na rin ng Kilos Pronto ang reklamong ito ng mga residente. Ang naglalaki ang tipak na mga putik na ito, hindi lupang sakahan po yan o palayan. Ito po'y daanan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ginagawang aksyon ang lokal na pamalaan ng Milagros, Masbate. Ito pala pinalabas na rito, Tolben, parang Alex. Pero ano mga Pebrero yun? Pebrero? Siyempre. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Hindi tumitigil ang sumbong yung mga tao ron. Siyempre, siguro, wala nangyayari. Kaya napangakuan ba kayo? Siguro napangakuan kayo ng lokal na pamahalaan. I'm sure, nangako yun. Naku, Diyos ko po. Ito, nasa linya na ba? Ayun, tut. Pero ang sinasabi kasi, Tolben, parang Alex, hindi sa amin yan. Dahil national road yan, entonces dapat DPWH daw. Pero ang DP naman, sinabi ron, tinawagan natin, hindi, sa kanila yata yan. Papasahan sila. Walang umaangking kawawang kalsada. Kawawa yung lugar. Kawawa yung probinsya. Yes. Kasi parang napabayaan. Napakasimple lang naman kung walang pera, tambakan ng graba, ng mga bato-bato. Diyos ko po naman, ipison. Di ba? Para hindi ganun katindi yung lubak. Isus, Panginoon ko. Pero hindi dapat rason sa local government. Kung ako yung governor, papansinin ko yun. Tama. Tapos kung alam mo na national road yan, usapin ko ang DPWH. Dapat siya galing sa kanya aksyon. Yan ang protocol. Wala Nasa linya ng telepono si Nonilon Bagahilog, ang head ng Public Information Office ng Masbate. Magandang hapon po, Sir Nonilon. Magandang hapon din po. At I am welcoming your call po. Okay. Sir, anong nangyari din sa kalsada na ito? Abay, February, inilapit na pala ng Kilos Pronto. Hindi pa rin nagagawa ng paraan. Anong balak dito? Parang highway to hell ito. Papuntang impyerno eh. Highway to hell? Bigyan ko po kayo ng konting backgrounder. Okay. Ito po ay kalsada sa City of San Francisco to Santa Maria. Okay. Ito po, Barangay Santa Maria. Ito po kalsada na ito, way back in 2014, ang Congresswoman Olga ko ay naglaan na po ng 5 million sa road concreting in Santa Maria. Na po. Kaso lang, hindi po natapos yan kasi po kulang ng pondo. We acknowledge that it is a provincial road. Kanina, tinawagan ko yung provincial engineer namin. And this August, so baybayan po natin, ngayong Agosto na ito ay may include po siya sa ayusin ng kalsada. Kasi itong sitio San Francisco fell to as a provincial road kasi na-include siya sa Barangay Asid. So this August po, so baybayan po natin ng August at aayusin po yung kalsada na yan. Aside from the fact na yung Congresswoman Olga po has already given 5 million. Sir, binibilang-bilang ko, February, inilapit ho namin ito. February, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. 7 months na, sir. Wala pa rin pong nangyayari, sir. At lumalim. Dati medyo mababaw pa eh. Hindi pa nababalahaw, mga motor lang. Ngayon, sir, parang yung mga truck na nababalahaw, yung mga dump truck na nababalahaw, sir. Opo. Ikinalulungkot din namin na ganun nga po, no? Pero aside from that 5 million, I was able to recall, we also sent a letter to DPWH para matulungan kami dito sa kalsadang ito. Gaano kahaba ba ito? Ilang metro? Mukhang mga 100 meters, 200 meters? Hindi ako po particular masyado sa... Ganito, bigyan kita ng solusyon, yung pansamantala habang dahil Hulyo pa lang ho ngayon, Agosto, matahaba pa. Puntahan mo yung provincial engineer nyo, Sir Nonilon. Sabihin mo sa kanya, sabi ng Kilos Pronto, yung engineer nila doon, magdala ng maghakot kayo ng graba galing sa ilog. May ilog naman siguro kayo dyan. Kumuha kayo ng mga bato roon, itambak nyo siguro mga 5 dump truck o 10 dump truck lang yan. Pagkatapos padaan, may pison naman siguro kayo, Sir. Pison. Ganito po yun. Yun na nga, nakausap po kanina yung provincial engineer. Ngayong August is may sasabay siya sa using kalsada. Kasi nga po, nag-fall siya as provincial road. Kaya nga, sir, naintindihan, nandun na ako, sir. Pero pansamantala, pwede bang tambakan nyo muna ng graba yan, pisunin ninyo habang... Pwede po. Kailan kaya, sir? Kasi
may mga informante kami, may mga matatenga kami doon. Kailan kaya po pwede yan? Within the week or next week, kaya na ba? Hindi, kausapin ko yung provincial engineer natin at sabihin natin na if not this week, by next week, madali na naman natin kausapin yan. Puro pa nga ako, puro pa ako. Sir, ganito na lang. Kami ho yung aming engineering office dito sa Kilos Pronto, nakantabay lang sa inyo. Kasi anytime na sasabihin nyo si Engineer Erwin, Engineer Alex, Engineer Ben, magsama-sama puwersa ho kami. At kakausapin ho namin yung aming engineer na talagang head engineer naman. Dito ho, may connect din ho sa DPWH. Ngayon, di ho ba? Pero mas maganda siguro, unahin nyo muna, sir, kasi baka makakasagasa kami. Opo, ganito po yun. Kausapin ko yung provincial engineer. Ako, may tanong ako dito. You may make a follow-up to me. Sir Nonilon, may tanong ako sa inyo. Kayo po ba ay nakadaan na ho dyan? Kayo ni Governor? Marami na rin po akong nadaanan na... Hindi, itong daanan na ito, nadaanan na ho ninyo para maramdaman ho ninyo. Ang pagod at ang perwisyong dulot ho niyan. Nadaanan nyo po? Hindi pa. Hindi ko po nadaanan. Kaya pala hindi ninyo nararamdaman yung anong tao. Kami, sir, nadaanan ng engineering team ho ng Kilos Pronto yan eh. Kaya pala. Anyway, ganun po yun. We are welcoming that concern of our citizens. So next week, ang antabayan na namin, sasabihin na ng mga kababayan nyo, nilagyan na ng graba pansamantala ni Sir Nonilon Bagahilog. Opo, you may make a follow-up call to me po. Wala problema po. Of course, thank you po. Thank you, Sir Nonilon Bagahilog. Pero kalahati lang muna, hindi pa full thank you kasi hindi pa nangyayari. Opo. At humingi na rin tayo ng dispensa sa mga constituents natin sa ganong sitwasyon. At pasalan nyo, sir, pasalan nyo. Asahan nyo po ang action natin. They may make a follow-up to my office and our provincial engineering office. My number is open always. They may call me, they may text me. Make pasal-pasal. Okay. Maraming salamat po. May kailangan kasi February pa. Gusto rin naman. Baka umabot na naman December, January, hanggang sa tubuan tayo ng mga bungot dito sa Kauban. May narinig na ako kanina. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Kinakanta na ng makeup artist natin kanina si Jonathan. Christmas on July na. Kaya dapat ayusin niya. Eto, sumbong prom din naman. Tumira na naman ang bogus na developer. Eto mga ka-KP, mukhang nagancho ng Maaba Real Estate Consultants ang 4 na buyer ng lupa sa Bacoor, Cavite. 2016, nakipagtransaksyon sa Maaba Real Estate Consultants na Christian Aspacio, Josephine Relado, Annalyn Aguilar, Marilyn Suligan. Agara nagbayad si Christian Aspacio ng 72,000 pesos sa 2 lote ng kanyang bibilhin sa Bacoor, Cavite na pagmamayarin di umano ng Maaba Real Estate Consultants. Pero nitong Enero, napag-alman ng 4 na hindi natuloy ang bilihan ng lupa sa pagitan ng Abelia, Patuga at ng Maaba Real Estate Consultants. Sa takot, kinausap ng grupo ni Julito Maaba upang bawiin ang kanilang pera. Abay, pangako ni Julito Maaba, June 30, 2017, ibabalik ang pera nila. Ang masaklap, natapos na June 30. Pero ni Anino, nitong si Julito Maaba, ay hindi na nila makita. Lumaho na ng parang bula. In-snatch na ng unidentified flying object siguro. Si Julito ba yun sa litrato? Sa litrato pa lang kagad, mukhang kaduda-dudan eh. Maitim ang ano eh. Maitim pa yung kulay, anak ng pusit talaga. Parang yung mga panahon ng cowboy na wanted. Parang drawing. Gusto po naman talaga. Okay, para sa Kilos sa Prontong Aksyon, sa linya ng telepono si Luis Paredes, Housing, Land Use and Regulatory Board ng HLURB. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po. Sir, ilalapit lang ho sana namin sa inyo. Ito hong ginarareklamo ho rito, Christian Aspacio, Josephine Relada. Ito hong narareklamo ho nila na yung lupa, sa lupa na to? Sa Bacoor. Sa Bacoor, sir. Ito ho ba nakaabot na sa inyo? O ngayon pa lang? Hello, sir? Hello, yes, apo. Yung Maaba Real Estate. Maaba Real Estate, sir, sa Bacoor, nagbebenta ng lupa. Mukhang ayaw nang isoli yung pera.
dito sa mga nag-down payment na, sabi Yeah. June 30, ngayon, hindi na makita, pati si Maaba. Baka naging Maabo. Alam niyo po, kung yan ay nabigyan namin ng lisensya, ibig sabihin po yan ay kung hindi man nasa pangalan niya ng kumpanya niya, yung lupa, meron pong merong agreement doon sa may-ari na joint venture. Ngayon, kung later on, sinasabi ng nung may-ari ng lupa na hindi niya na binibenta yung nevertheless, liable pa rin siya doon sa mga bumili dahil doon sa kanyang joint venture agreement. So, entonces, dapat ibalik yung pera, di po ba, sir? Yun po ang solusyon. Ang pinakamagandang pwede mangyari, balik na lang nila yung pera. Pero kung ayaw nga ibalik yung pera, pwede nilang habulin pati yung may-ari. Sir, siguro ganito na lang para mas maganda. Ano kaya, sir, na medyo ilapit na lang ho namin sa inyo to, tapos kayo manghimasok na rin ho. Tulad ng sinasabi nyo, nang maimbestigan ho aktibidades ho nitong Maaba na to. Kasi parang mahirap na, sir, lumalabas ho yung pagka-bogus ho nila Siguro naman, sir, itong may karapatan ho yung HLURB, pumasok na ho rito sa pamamagitan ho nitong dalawang nagrereklamo ho sa amin, sasamahan ho namin sa inyo. Opo, kung yan ay na-issue natin ng lisensya, may jurisdiction kami dyan. Pinakamaganda na nga po, papuntahin na rin siya sa opisina namin, kahit doon sa opisina ko, sa Sanibid, sa Quezon City, para malaman talaga kung ano yung sitwasyon, para masabi kung ano dapat solusyon na gagawin niya. Yan. Tama. Alright. Sige po, Commissioner, kung gano'n, sasamahan na lang po namin itong dalawang complainant. Ano po? Sige po. Para sa amin, sir, alam naman ho namin, hindi naman ho yung parang andating na pumunta lang ho sa amin para i-refer ho namin sa inyo. Talagang tututukan ho namin, kapareho ng ibang mga developer dyan, baka, yun naman, naglalabis na, baka hindi pa ho lumulutang, baka marami hong ganitong klaseng sistema pa dyan na pwede hong lumapit sa amin. Kami hong makikipag-ugnayan na sa inyo. Ngayon pa lang ho, kumakatok na ho kami sa inyo dahil dumadami hong ganitong klaseng reklamo ho Unti-unti na ho, sir, lang last year pa, marami na rin ho kaming nilapit ho sa inyo, sir. Ngayong taon na to, eto, dalawa. At may mga nauna pa, Yes, marami pa. Sir, HLURB na lang ho siguro kami kasi papatawag niyo ho, di kaya, bahala na ho kayo sa kanilang lisensya o ano man yung kanilang mga dapat binibigay niyo mga permit. Okay, sir? Sige po. Alright. Yun. Thank you, Thank you, sir. Commissioner. Samahan na. Ayun. Samahan namin Sige, kayo Marlene. bukas. Marlene at si... Magkano bang na-dequat sa'yo? 72. Sa'yo, ma'am? 55, sir. Tapos sa kapatid ko, 55 din. Tapos sa kapitbahay din namin, 55 din. Hindi na makita ito siya. Wala Marami bang yun, sir. opisina yan? Kaso mas malalaki talaga yung mga... Wala bang opisina yan? Wala. Mayroon po. Kaso lang sirado daw po. Tinakbuhan na kayo. Opo. Surado na. Bagay kayo, sige. Ay, nako. Samahan namin kayo bukas ng staff namin, ha? Sa HLU para mahabol siya. Okay? So, thank you po, sir. Bueno, Tol Ben at paring Alex, sa eskwelahan, di ba, ang itinuturo ng mga teacher sa atin ay wrong spelling, wrong. Siyempre. Pero ang mga kulukoy nagbawas ng karatulang na ispatan ng ating team sa kahabaan ng C5, mukhang absent sa spelling class. Bakit? Mga ma'am at sir, ano ang mali dito? Panoorin po natin. Malaking bagay ang mga street sign sa kalsada. Ito'y nagbibigay gabay sa mga tsuper sa kanilang dapat linyahan at daanan. Ito rin ang nagsisilbing babala sa mga batas na dapat sundin sa kalsada. Pero sa C5 Road sa Pasig, naispatan ng Kilos Pronto ang kakengkoyan ng paskel na ito. Nababasa ng libo-libong motorista pero wrong spelling. Ang temporarily ay naging tempotarily. Hoy, Pasig Traffic and Parking Management Office o TMMO na siyang naglalagay ng mga paalalang paskil na ito. Hindi nyo ba muna binabasa ang mga karatulang yan bago nyo ikinakabit? Kilos pronto, itama nyo na yung trabaho nyong minadali at tila hindi pinag-isipan. Mukhang siguro kailangan magpa-check up siguro ng mata itong mga gumagawa ng mga karatula na yan. Pero maganda, tempotarily. 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 Minadali.
Para yung sa isang billboard, Ruby, dapat itato. Rudy ang tinato. Kulukoy. May sira sa mata naman yun. Bakas palagay ko ito. Malamang. Pero malayo, Tolbin yung T sa R Oo, malayo. Ay, papuntahin doon sa may, yung optical shop yan. Yan, si Doktora Jessica. O ito, sumbong OFW ho tayo OFW sa Jeddah nagkakasakit dahil po ginugutom ng Arabong amo. Naku, itlog at tubig lamang ho ang kadalasang kinakain ni Marilyn Tabuso sa bahay po ng kanyang amo. Kapag nahuhuli siyang nagluluto ng pagkain abay bugbog at sigaw ang kanya pong ipinapakain sa kanya. Grabe. Daig pa raw niya ang asong gala dahil kadalasan tira-tirang pagkain na ng amo ang binibigay sa kanya. Sumasakit na rin po ang kanyang sikmura at nagsusuka na dahil po sa kakulangan ng pagkain. Alam na raw ng ahensya ang reklamo ni Marilyn. Narito po ang kanya pong panawagan. Mag-isang taon na po ko dito. Yung sahod ko, hindi po nila binibigay yung tira. Sila po naghahawa kasi ang sabi nila, malaking pinahid nila sa agency ko. Tapos minsan, wala po akong pagkain. Tulad kahapon, hindi ako kumain. Mas minsan madalas po sumasakit yung tiyan ko. Kaya gusto ko na po umuwi. Tumatawag ko po sa agency ko. Hindi naman sinasagot. Sana po tulungan niyo po ako. Naku po, kawawa naman itong ating pong kababayan. Ito pong si Marilyn. Pero nasa linya ngayon po si Miss Josephine Tobia, ang head ng Advocacy and Social Marketing Division po ng OWA. Ma'am Josephine, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon po. Opo, kawawa naman po itong ating pong kababayan na si Marlene. Mukhang abusado ho yung hindi ho siya pinapakain. Ano pwede ho natin gawin? Dahil yung ahensya ho niya, talaga ho hindi ho siya pinapakinggan at wala hong tugon sa kanya po yung ahensya. Ano po pwede natin tulong dito, ma'am? Opo, papatawag natin yung ahensya para kumilos sila at malaman natin na bakit hindi nila nasagot yung mga tawag nyo. At at the same time, pa-check din natin sa overseas post yung FRA nila para ma-verify yung sitwasyon niya. Ang pangalan ho ng agency ho niya dito ay ANA International. ANA International. ANA International. Hanap natin yan, Mr. Alex. Dahil kung pwede, madaliin ho natin. Dahil kapag ganun po, alam mo yung sikmura, kapag nagkaroon na ho ng sugat, ulcer, hahantong po yan sa mas matindi pang sakit, ma'am, no? Yes, sige. Papacheck na natin ngayon as soon as matapos tayong mag-usap. Sige po, ma'am. Eto, segue na rin po tayo, Ma'am Josephine. Kasama rin po natin sa studio ang isa na naman pong OFW, ang nakauwi. Nakauwi ka na pala kahapon. Ito na pala, Ma'am Josephine. Nakauwi na pala ito eh. Si Willie Esmaho ang pangalan. Okay ka na. Ito. Willie, kumusta? Okay na po. Nakauwi na po. Kumusta ang biyahe? Ano bang nangyari sa doon? Bali, ang biyahe ko po, Riyadh to Kuwait. Tapos nag-stopover ako, 9 hours. Kuwait to Manila. Pero napansin ko sa'yo kanina, habang kinakausap na Alex yung parang naluluha-luha ko kay Stephen. 9 hours na rin. Ano ba yung reklamo mo? Bakit napauwi ka? Bali, sir. Pinag-distin ako ng 3 months, tapos binibidyo ako palagi, sir. Ano binibidyo? Kapag naglilinis akong sasakyan, habang naglilinis ako, binibidyo ako sa may bintana nila. Baka type ka? May kon sila, sir. Parang may katungkulan kasi sila dun sa Riyadh. Jawasat, sir. Baka ISIS. Pero hindi ka naman binubugbog, hindi ka naman sinasaktan. Hindi naman, sir. Kaya lang masasakit yung mga tingin, ganyan. Ano no? Masakit yung mga tingin nung, lalo nung nagsumbong ng kapatid ko dito. Pero tingin ko sa'yo, takot ata sa'yo yun eh. Kaya hindi Palagay ko. Tingnan mo lang. Baka i-take over mo yung negosyo nila. Pakitaan mo kami ng medyo tiger look. Sample ng tiger look. Hindi na yun. Galit. Pakita mo. Huwag gano'n, sir. Okay, nandiyan pa si Ma'am Josie. Yun. Kasabi mo si Ma'am Josephine ng OWA. Maraming salamat po kasi naka-uwi na po ako kahapon. Buti nakauwi ka na. Okay, luck sa iyo. Okay, salamat po. Lalo na po sa Kilos Pronto, maraming salamat. Very good. May plano ba bang bumalik? Huwag na, sir. Willie? Huwag na. Balas lubas, sir. Ayun. Sige, Willie, thank you. Okay, thank you po. Ma'am Josephine, thank you so much po. You're welcome po. Thank you rin. Okay.
Mga ka-KP, marami ho tayong mga kababayang nawawala. Panoorin ho ninyo at baka may nakakilala kayo sa kanila. Lancer, Matok Sunsun, missing. Kung sino mo po nakakita sa mga ito, pwede po ngayong kontakin lang po kami rito sa Kilos Pronto o sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Para tulungan natin yung pamilya ko. Ay maganda sigurong sabihin na natin sa inyo, mga bossing, kami ho'y napapakinggan sa radyo rin. Oo nga. Radyo ng Radyo Pilipinas. Ito yung nasa 738. Tama. Yan ho, kung kayo ho'y mga taxi driver, gusto nyo lang ho kami pakinggan. Kasi yung pang-programa ho namin, kahit na hindi nyo kami napapanood, napapakinggan naririnig tayo niyan. Kasi ang pag-production ho namin, pang-taenga, pang-mata pareho. Yun. O, hindi ba? Kahit na radyo ka lang, ma-imagine mo na may mga action kami rito. Oy, baka siguro may mga mababait talaga ng mga taxi driver. Kung may mga naiwan, pwede sa amin, idulugan ninyo. Mga matapat na mga drivers. Yan. Kung sakali kayo mga driver dyan, nakikita ninyo marami sira ulo dyan sa lansangan. Pagkatapos, nakikita nyo nangongotong. If cellphone nyo, padala nyo sa amin. Hindi lang mga taxi driver, pati mga Uber, mga Grab, bus, jeepney, lahat. Ikunan ng video, padala rito. Yes. Okay. Kung sakali kayo nagmamaneho, tandaan ho, pagdating ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon, 738 AM. Para siguraduhin niya, kami ho'y nag-iisang sumbungan sa prime time. Yun. At kung kayo ho'y gumising na maaga para pumila sana, nagmamadali, tapos sa City Hall, tapos yung sa harap ninyo, parang ayaw pa magtrabaho. Nag-Facebook. Nag-manicure, pedicure. Nagme-makeup pa, nagpipintura, nagmamasilya ng mukha. Hablutin mo yung nail polish. Ibuhos mo sa mukha niya. Para gumanda yung mukha niya, magkulay red dito. Ito naman ang sinasabi ho namin kapag ho kayo naninilbihan sa pamahalaan, ina-expect ho talaga, sabi nga ng Presidente, magtrabaho kayo para sa taong bayan. Eto hong Kilos Pronto, gobyerno o pribado, kami ho yung sumbungan. Nakikita nyo, abuso, o anumang klaseng mga sumbong yan. Kung anong nakikita ninyo, ikaw, Rex, may nakikita ka ba? And speaking of President Duterte, antabayanan nyo po dito sa PTV dahil magsasaliti ho siya during po sa newscast po ni Aljo Bendio. Susunod na po. Alright. O paano, higit sa sumbungan, imbestigahan at isyong kailangan solusyonan ang serbisyo pampubliko, dapat Kilos Pronto!